Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Takbo with a twist ngayong buwan ng katatakutan, tampok sa isang fun run sa Cebu City. Corrupt-inspired Halloween decor ng mga bahay sa Aklan, pinag-usapan online. Bingo session na hinaluan ng Mathematics Challenge, viral. Magnobyong nakuhanan ng sweet moment sa isang MRT3 station, umani ng samut-saring reaksyon online. Batch ng sikat na inhaler sa Thailand, hindi ligtas gamitin ayon sa Thailand FDA. Teenager sa Amerika inaresto matapos mapagkamalang baril ng AI ang bit-bit niyang chichirya. The Fault in Our Stars author John Green bumisita sa Guimaras, nakiisa sa kampanya laban sa tuberculosis. At first baby ng Marvel star na si Chris Evans at Alba Baptista isinilang na. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang istorya ngayong tanghali, #Run for your life. Imbis kasi nahingal ang marinig sa mga runners sa isang fun run na ito sa Cebu City, may kasama pang sigawan at tilian. Ang fun run kasi na inorganisa dito ay may Halloween twist. Kung kaya, parte ng pagtakbo ay ang matakot sa mga zombie at multo na hahabol sa iyo. Ang mga kaganapan tutukan sa report ni Rovic Manuel. 200 pounds off. We've got millions of free child plays. Fun run na naging run for your life. Yan ang tila naging peg ng isang fun run event na ito sa Cebu City. Masusubo kasi hindi lang ang bilis mo sa pagtakbo, kundi pati na rin ang iyong takot. Sa pagpasok pala ng venue, talagang kilabot na ang hatid para sa lahat ng mga kalahok. Para kasi umabot sa finish line, hindi lang tao ang dapat mong lagpasan, kundi pati na rin mga zombies. Sa posted video nga na ito sa TikTok na ibinahagi ng uploader na si Itik, makikita ang saya at chill nila bago magsimula ang run. Pero maya-maya lang, tila mula sa fun run ay naging train to Busan dahil sa paghabol at pananakot ng mga costume zombie at multo sa mga runners. Nakabidyo ka! Subukan mo! Nakabidyo ka! Subukan mo! Dito rin binigyan ng task ang runners kung saan kailangan nilang protektahan ang tatlong flags na kulay orange, green at pink na nakasukbit sa kanila laban sa mga mananakot sa paligid. Kuhaan ninyo, kuhaan. Murag di ko ganan mo padayon. Marami ang talaga nag-enjoy sa pakulong ito ng organizers ng event na anila best way daw ito para maabot ang ating PR. Ang ilan pa nga ibinahagi ang kanilang experience na 1 kilometer lang daw sana ang kanilang niregister pero tila umabot pa ng 5K katatakbo. Ang naturang fun run event ay inorganisa ng Scream 2025 sa Cebu City. Ito raw ang kanilang kauna-unahang zombie fun run event sa lalawigan na may scary twist sa pagtakbo na ang goal umano ay makapaghatid ng kakaibang experience sa pagtakbo bilang parte na rin ng Halloween celebration. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, hindi pa rin nakaligtas sa mga pangalan na sangkot sa korupsyon sa publiko ngayong Halloween. Paano ba naman kasi hanggang Halloween decoration ang mga bahay na ito sa Numancia, Aklan, korupsyon pa rin ang tema. Silipin ng mga haunted-looking houses na ito sa report ni Rose Babiera. Kung
usapin lang din ng nakagugulat at katakot-takot na mga pangyayari. Isa na siguro ang revelasyon ukol sa korupsyon kaugnay ng flood control at ghost projects. Ang kasama kung hindi nauuna sa listahan. Ang mga revelasyon kasi ng pagkakasangkot ng ilang kawani ng gobyerno at lawak ng issue talaga namang hindi inasahan ng marami. Kaya sa pagdiriwang ng bansa ng Araw ng Kaluluwa, hindi nakaligtas ang mga pangalan ng sangkot sa korupsyon sa publiko. Dahil hanggang Halloween decoration, ang mga ito ang mga bida. Kagaya na lang ng ilang kabahayan sa bayan ng Numancia sa Aklan. Sa gate pa lamang kasi ng bahay na ito may nakapaskil na tarpaulin laman ng litrato ng mapa ng Pilipinas. Kung saan sa halip na tawi-tawi ang dulo ay ginawa itong buntot ng buwaya, hayop na sumisimbolo sa korupsyon. Ang isa pang gate, mistulang kulungan ng mga tao na ang ulo ay ulo rin ng buwaya. At sa paligid nito ay nakasulat ang mga katagang ikulong na yan mga kurakot. Habang sa paligid-ligid nakasabit sa mga puno ay makikita ang mga human-sized standee ng mga mangkukulam. At sa katawan nito, nakakabit ang tila mga name tag na nakalagay naman ang mga pangalan ni Sara, Curly, Cynthia at Gigi. Ayon sa comments, iconic ang bahay na ito na pagmamayari ni Joy Villanueva. Taon-taon kasi pinapasaya ni Joy ang kanyang mga kapitbahay, pati na rin ang mga dumaraan sa magagarbong disenyo nito tuwing Halloween, Pasko at Valentine's. Bahagi na ito ng childhood ng marami sa Aklan. Ngayong taon, ito ang naisipan niyang tema. Aniya para maiba naman. At ang mga netizen, hindi naman napigilang makisakay sa humor ng may-ari. Anang isa, ito raw ang totoong horror. Pero tapat naman na pag-amin ng isa pa, mas nakakatakot pa raw ito kumpara sa mga multo at mga mythical creature. Patukoy sa lawak ng epekto na dulot ng malawakang korupsyon sa mga tao at sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, mapalamay man o lansangan, isa sa paboritong libangan at pagkakitaan ng mga Pinoy ay ang paglalaro ng bingo. Sino ba naman kasi ang hindi matutuwa kung sa simpleng pagtawag ng mga numero ay pwede nang dumoble ang iyong taya? Pero matutuwa ka ba kung ang larong yan ay lalagyan ng kakaibang twist na susubok sa iyong kaalaman sa matematika? Silipin ang kwelang bingo session na yan dito sa aking report. Handa ka bang sumugal? Hindi sa swerte kundi sa iyong sariling kaalaman. Tila ito kasi ang kakaibang twist sa isang bingo session na nag-viral kamakailan sa social media. Tulad ng nakagawian, may isang nakatoka na bumunot at tumawag ng mga numero na may katumbas na isang letra na bumubuo sa salitang bingo para sa tsansang manalo kung ikaw ang mauunang makakumpleto ng pahalang, patayo o diagonal na hanay ng mga numero. At para sa extra challenge, napakamot ulo na lang ang mga kalahok nang bigla itong haluan ng mathematics ng tagabunot ng numero. Yes. Sa G. 46. 45 plus 7. So, may ganun pa. 53. Ano yun? 45 plus 7. 53. 52. 52. 52 lang pala. Imbis tuloy na mag-chillax lang sa pagtatantos ng bingo cards, nauwi pa sa kwelang tawanan at pagtatalo ang bingo players sa tamang sagot, lalo't nabuking kung sino ang medyo alanganin ang addition skills. Sa isang punto, makikita pa nga ang isa na nagbilang na sa kanyang mga daliri para mag-compute ng tamang sagot. Nung una, mali-mali pa ang sagot ng ilan pero nung tumagal ay nakuha rin naman nila ang momentum sa Bingo Math Challenge. Pero nang mapunta sa 50 plus 19 ang nabunot na numero, muli silang nagtalo at napakamot ng ulo kung 64 o 69 ba ang tamang sagot. Naaliw naman ang mga netizen sa kwelang bingo twist na ito. Biro ni Miguel, hindi na lang daw siya makikibingo, lalo't aminado itong mahina siya sa math. Tanong naman ni Nalin, baka naman daw pwedeng magdala ng calculator para di masyadong mahirapan. 65! Oh, bingo! Bingo! Inintay ko bingo din! Bingo! Alam! Extra challenging man, hindi ito naging hadlang para sa dulo ay may makabingo sa laro ng swerte. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ang ating sunod na viral story, ganun ba dapat? Tila napataas ang kilay ng mga netizen. Hindi sa galit, kundi sa inggit. Sa larawang ibinahagi ng MRT3, kung saan kita ang magnobyong ito na may sweet moment sa isang istasyon. Ang mga naging say ng netizen sa naturang post, tutukan sa trending report ni James Galange. Agad na nag-viral online ang nakuha ng litrato ng CCTV na ipinost na situation report ng Department of Transportation Metro Rail Transit o MRT3 sa Ortigas Station nitong October 16. Kung saan imbis kasi na mapansin ng walang tao at maluwag na lagay ng nasabing public transportation, isang magnobya ang nahuli ng mga netizen. Ito'y matapos ma-caught on cam ang kanilang paghahalikan na nagpataas ng kilay ng mga netizen, ngunit hindi para magalit pero para makisana all sa tagpong ito. Pabilong hirit ng ilan online, ganun pala daw dapat habang naghihintay ng tren, ay by pair pala. Habang may sumisikip naman daw ang dibdib pero hindi sa gitgitan kundi sa inggit. Samantala, kahit ang kilalang OPM band na Moonstar 88 nagulat na rin sa naturang viral photo. Isang Ortigas Station sa mga mataong istasyon, lalo na kapag natapat ng peak hours, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Gayon din sa umaga na karaniwang tuwing alas 7 hanggang alas 9. Samantala, inulan na mahigit 25,000 love reactions sa naturang post at meron namang mahigit 8,000 shares sa social media platform na Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, para sa mga kababayan nating gumagamit ng inhalers, nako, ingat-ingat po tayo dahil naglabas ng babala ang Thailand Food and Drug Administration laban sa isang batch ng Hong Thai Formula 2 Herbal Inhaler matapos matuklasang may delikado itong kontaminasyon. Batay sa mga pagsusuri, natagpo ang may nilalamang bakterya at fungi ang produkto na maaaring magdulot ng sakit kapag nagamit. Ang mga detalye sa report ni Mili Borja. Nagbabala ang Thailand Food and Drug Administration sa publiko matapos matuklas ang kontaminado at delikadong gamitin ng isang batch ng sikat na Thai herbal inhalers. Ayon sa ulat ng Bangkok Post, ang Hong Thai Formula 2 ay nabigong makapasa sa lab tests dahil sa microbial contamination. Base sa resulta ng pag-aaral ng Department of Medical Sciences, natuklas ang may kontaminasyon ng produkto sa 3 uri, total aerobic microbial count, yeast at molds, at Clostridium spp, isang uri ng bakteryang nabubuo ng spore. Lumabag ito sa pamantayang itinakda ng Ministry of Public Health noong 2021 para sa herbal product at itinuturing na substandard sa ilalim ng Herbal Product Act 2019. Ayon sa isang local news outlet sa Thailand, ang nasabing batch na may production number 000332 ay binubuo ng 200,000 unit na ginawa noong December 9, 2024 at may petsa ng expiration sa December 8, 2027. Sa pahayag naman ng kumpanya, sinabi ng Hong Thai Herbal na tinatanggap nito ang resulta ng inspeksyon ng FDA at agad na inalis sa mga produkto sa mga pamilihan. Dagdag nito, pinaigting na nila ang kanilang produksyon upang masiguro ang kalidad at kaligtasan ng mga customer. Pinayuhan ng mga otoridad ang publiko na maging maingat sa pagbili at paggamit ng nasabing herbal product. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na kwento, isang teenager na estudyante sa Amerika ang nagawang posasan ng mga pulis dahil umano may bit-bit itong baril na na-detect gamit ang isang artificial intelligence o AI device. Ngunit ng kanilang kapkapan ay nadiskubring hindi pala baril ang na-detect ng naturang device kundi isang bag ng chicherya. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Pinosasan at dinetain ng isang mag-aral sa Baltimore, Maryland sa Amerika matapos mapagkamalang may bit-bit na baril na madetect ito ng isang artificial intelligence o AI device. Nangyari ang insidente noong October 20 kung saan kumakain lamang ng isang sikat na chichirya sa Amerika ang mag-aral na si Taki Allen nang maya-maya ay nilapitan ito ng mga pulis. Sa kanyang salaysay, siya ay pinaluhod at pinalagay ang kanyang mga kamay sa likod at saka nilagyan ng posas. Siya ay kinakapan ng pulis at madiskubring wala itong bit-bit na anumang uri ng firearm. Dito na paggalaman na mali ang AI detector na ginamit dahil ang nakalang baril ay bag lang pala ng chichirya na kanyang kinakain. Kaugnay nito, sinabi naman ng Baltimore County Police Department na hindi naaresto ang estudyante pagkatapos ang pagkakamali.
Humingi rin ng paumanhin ng developer na naturang AI tool na layon lamang magbigay ng proteksyon at seguridad sa publiko. Samantala nakaramdam na ng takot si Allen dahil sa nangyari at aniya ay hindi niya na nararamdaman na ligtas ito sa tuwing ito ay nasa labas o pagkatapos man ng klase. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng showbiz, spotted sa Gimeras ang The Fault in Our Stars author na si John Green. At sa mundo naman ng Hollywood, Marvel star Chris Evans officially a dad na. Ang dahilan ng pagbisita ng American author sa probinsya at kung kailan isinilang ng aktres na si Alba Baptista ang kanilang first baby, sa report ni Showbiz Angel. Bumisita sa Guimaras ang best-selling author at global health advocate na si John Green. Nakiisa siya sa inilunsad na kampanya ng probinsya laban sa sakit na tuberculosis. Kaugnay niya, nagkaroon ng isang special book signing session sa mga dumalo para sa kanyang librong Everything is Tuberculosis, The History and Persistence of Our Deadliest Infection. Nakilala si Green dahil sa kanyang best-selling novels na The Fault in Our Stars, Looking for Alaska, Paper Towns at Turtles All the Way Down. Samantala, officially edad na ang Marvel star 2022 Sexiest Man Alive na si Chris Evans. Batay sa reports, isinilang ng kanyang misis, Portuguese actress na si Alba Baptista, ang kanilang baby girl na si Alma Grace nitong October 24 sa Massachusetts. Kung matatandaan, September 2023 nang magpalitan ng matamis na I do ang Hollywood couple. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan na gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Ito po si Arnold ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.